So yan po. Kikita nyo, ang daming color, no? Astilbe. Ito po yung begonia, yung red, yung begonia. And this one, I don't know the name. Ito na po yung aking dahlia. So maganda siya ngayon kasi hindi siya, another findings I have, another, I think, tips. Kung yung mga dahon ay puno ng butas, meaning may mga bugs na kumakain, especially at night time. Ang maganda pala, yung malalaking green, pink onion o purple onion, ilalagay mo siya. Ayan po, ginawa ko. Kinato ko siya, tapos in-spread ko siya dito sa mulch. Nilagyan ko rin po sila ng mulch to prevent the roots from drying up. Mukhang effective at gagawin ko po siya. Kaya super baho talaga. Ako hindi naman ho sa maarte ako, but nahihirap akong i-stand yung yung smell ng onion, especially the purple one. Nahihirap. Ito po yung astilbe. Yan. Isa lang po yung aking puno ng astilbe. Yan. Pero maganda pala. Pero nung pumunta ako sa nursery, walang masyadong tinda. Kaya hindi ako namili. Ito po yung aking kamatis. Diyos ko po, super laki ng mga kamatis ko. Ayan, bumaba na. Hindi ko alam. Siguro papaayos ko. Ayun, nakikita nyo po, yung banda road, yung aking sayote. Nabuhay po sila. Tawa ng Diyos. Itong kamatis, I think I have to, kasi napakalaking kamatis. Ngayon lang ako nakakita ng kamatis na giant, ang kanyang mga stem. Yan. Tignan nyo po, ang laki ng stem mo, parang giant kamatis. Alam nyo, ginawa ko dito, yung itlog. Yan po, tignan yung daming bulaklak, Giant talaga, Diyos ko. I don't know, baka maputol. Patutulong ako kay husband. So, yan po yung kamatis. Buti ito pong isa na lagyan ko ng tukod before. And then, ito na po yung aking isa pang hydrangea. Yan. And then, ito yung side. Kita nyo. Yung banda dong hydrangea is a little bit purple. Kasi nga, yan, tingnan nyo, pink and purplish. Ganda, lalaki din, And then, yan. Kaya pag titignan mo from there, yan. So, yan po yung garden sa ngayon. Wala po akong masyadong roses. Ito po yung maphead hydrangea na purple and pink. So, kailangan alagaan lang po sila ng dilig. Ito po yung mga succulent. Another kind of succulent. Ito yung adjuga. Purple po ang bulaklak niyan. O, tignan nyo po ito na dry. Kasi masyadong mainit. Then this side, ayun nyo po yung coleus. Hindi nyo po masyadong nakikita. Masyadong napalaki. Yan, yung coleus. Yan. So, yan. Ito po yung begonia. So, may mga bulaklak po siya. It's from last year. Hindi ko alam na pabuhay ko siya ulit. So far yan lang po. Ito po yung isa pong maganda. Ayoko pong mabisto na ipangalan sa inyo. Verbena yata ang pangalan nito. Diyos ko. Tingnan nyo siya. Pag nawawala na yung bulaklak, pero maganda pa rin. Meron pa rin siyang beauty. Tapos ang pinaka-tip, ayan po. Yan. Yan po yung aking garden so far. So, ganyan na lang po. Just to keep you posted sa mga development ng aking garden. Yung wisteria ko, I think, hindi pa siya panahon ng pamumulaklak. Usually, spring yan. Pero kasi, 1 year pa lang siya. At hindi pa siya
hindi niya pa napuno yung trellis niya. Kaya I doubt kung mamulaklak siya. I don't know how to keep them. Pinagugupitan ng asawa ko yung mga small stems. Pero ito, kasi yun talaga, tignan nyo, hindi masyadong malaki ang kanyang vine. Oh, hindi pa ganun kalaki sa supposed to be laki ng isang wisteria. So nag-deadhead na po ako ng mga daisies kasi they started to wither. Ito po yung another set ko ng again, maraming salamat po sa continuous nyo panonood. Siguro naman ay ma-enjoy nyo to instead of watching the impeachment hearing, kasi ako din nakapanood ako pero parang nababagalan ako. Parang ito na yung truth, binibigay na, pero parang hindi matagal itanggapin. Ang hirap. So some people ay napapagod na rin. Kahit nandito ako sa Canada, I still wonder ano nangyayari sa Pilipinas. But we don't know. Only God knows when this process will end. And I hope the truth will come out. And wala makapagsasabi. Only God knows. Thank you for watching. I hope you enjoy the plants I shared with you. Marami tayong dapat i-trial and error. As my years of gardening is longer, the more I learn, the more I think I have to do something else to improve my gardening. Kasi bugs will always be part of the garden. Hindi natin sila matatanggal. Pero, yun nga, kailangan lang we will be able to work with them para hindi ka malungkot just in case kinagat nila yung halaman mo. So, again, this is all for thank you for being with me again. I hope nasa mabuti kayong kalagayan dyan kung saan man kayo nandoon. Shout out sa mga friends ko, sa mga classmate ko, si Marian, si Neddy, si Dane, si Josie, at ang iba pa na hindi ko na-mention, si Cecil na nasa US. All of us are retirees, but again, enjoying our being connected to each other. Thank you. Bye for now. I'll Lucas again from Langley, BC.